Sasampahan ni Senador Jinggoy Estrada ng patong-patong na mga kaso ang dating aktor at LGBTQ member na si Robbie Tarroza na ngayon ay sa Southern California, USA na naninirahan. Kabilang sa mga ihahain niya ay mga kasong cyber libel, slander by deed, at oral defamation. Matatanda ang nag-post si Robbie sa kanyang Facebook account ng kasiraan tungkol sa pagkatao ni Senador Jinggoy noong nakaraang buwan. Ag-viral ang naturang post na napapanood ngayon sa iba't ibang YouTube channel account. Plantilado na, naka-ready na po, nakahanda na ang mga kasong isasampa ni Senador Jinggoy Estrada laban kay Robbie Tarroza, pinakita mga larawan at social media post ng huli, bungad ni Nay Christy Ferman sa Showbiz Now na vlog uploaded sa YouTube channel ngayong hapon, October 24, kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Tahimik na, yun pala pinaplansya na, say naman ni Romel Chica, nakakatakot pag tahimik kasi hindi mo alam ang galawan, di ba? Saad naman ni Nay Christy. Sabi pa ni Romel Chica na, sinong mag-akalang naka-ready na ang lahat ng kaso? Oo, nakaayos na, isasampa na lang, ang hinahanap na lang ngayon ay kung saan iPad adala ang information ng kabuuan ng demanda at yung subpoena, sambit ng SNN main host. Hirit ni Wendell, di paano? Di ipapadala, sabi niya may bahay siya sa Ayala Alabang, sa Makati City, at saka sa Cebu. Totoo ba naman yan? Imbento. Saan ipapadala yan? Ano-ano ang mga kaso cyber libel, slander by deed, at oral defamation? Talaga naman kasing nambaboy ng husto itong si Robbie Tarroza, pinakita ang post ni Robbie na sinabihang mag-resign na si Senator Jinggoy, kay Senador Jinggoy, saad ni Nay Christy. Nakakaloka ito, talagang ginimbal ang mga tao. Diin ni Romel Chica, sumabay sa flood control issue, sa sambit ni Wendell. Nang agaw ng atensyon na puro lang po gawa-gawa, mga imbento at napahiya na sa bandang huli, kaya naman ngayon siya, Robbie, talaga ang mapapahiya dahil dito sa mga kasong ito na isasampa sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada, wika ni Nay Christy. Dagdag ni Romel Chica, pati mga testigo handa na rin. Oo naman, di ba dito sa SNN natin sinabi na bumitiw sa kanya si Jode Serrano dahil sabi niya, Robbie, kahit daw si Jode, handang tumstigo. Pinakita ang post na binanggit na handang tumstigo si Jode. Sinong tetestigo sa iyo? Si Jode umurong na nga at nagsabing puro imbento lang ang mga kwento mo, di ba? Kwento ni Nanay Christy. Pinakita rin ang post ni Robbie na ang tatay niya at close kay US President Donald Trump, Jr. at subukan daw na galawin siya para magkaalaman. Bukod dito ay kung ano-anong salita ang sinabi niya para sampahan siya ng mga nasabing kaso. Magpa-airlift ka ngayon, papunta ka sa ibang lugar para wag kang matrace. Saad ni Nay Christy. Pinakita rin ang post ni Robbie na ang tatay niya at close kay US President Donald Trump, Jr. at subukan daw na galawin siya para magkaalaman. Bukod dito ay kung ano-anong salita ang sinabi niya para sampahan siya ng mga nasabing kaso. Magpa-airlift ka ngayon, papunta ka sa ibang lugar para wag kang matrace. Saad ni Nay Christy. Inakala raw siguro ni Robbie na bibiruin siya ni Senador Jinggoy dahil hindi siya kaagad nabigyan ng pansin dahil abala ito sa isyu ng DPWH Flood Control Project dahil tinukoy siya na di umano'y kasama rin sa tumanggap, kaya naman ay dinmanda ng huli ang mga taong nagbanggit ng kanyang pangalan. Sabi pa ni Nay Christy, noon kasi pwede yung trial by absentia na pwedeng dinggin yung kaso kahit wala dito at nasa ibang lugar. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay epektibo pa rin yung trial by absentia kasi pag nagtuloy-tuloy ay hihintayin na lang ang resulta ng resolution at may warrant of arrest na siya. Paglapag niya sa airport, huhuliin na kaagad siya. Di ba may tinatawag na extrajudicial na pwede siya hulihin kasi may kaso siya at Pilipino naman siya? Tanong ni Wendell, hindi ang extrajudicial treaty na tinatawag na sa ibang bansa na pwedeng humiling dito ang